and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Right, a very good day and a very good vibes po sa inyo lahat mga ka-reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Si Marcos Jr. papalag daw. Papalag daw si Marcos Jr. mga ka-reaction. At itong kamera de representante ay napahiya po. Napahiya po dito kay Madam Inday Sara Duterte. Sabi niya, bakit nyo sinisisi si Atty. Zoraida Lopez sa pagkakatanggal ng mga ASEC tsaka USEC? Sino ba ang may kapangyarihang magtanggal dyan? Di ba ang President of the Republic of the Philippines lang? Hindi po sila makasagot doon. Nakita niyo naman po kung paano napahiya itong si Chua kay Congressman Senador Rodante Marcoleta. Huwag na po natin patagalin, pero bago tayo magkalimutan mga ka-reaction, ayan, Reaction TVPH, thank you President Mayor Duterte. Yan po ang ating silver play button. Dadalhin po natin sa Davao yan bago mag-eleksyon. Ngunit ang target natin, pinipilit natin makuha yung gold play button para bago mag-eleksyon ay may bigay naman natin ang dalawang play button na yan sa Pangulong Duterte. Kaya pag nag-subscribe ka, isa ka na sa parte ng mission ko na ito na makapagatid po ng simpleng pasasalamat sa ating Pangulong Duterte sa pamamagitan po ng pagbibigay ng dalawang plake ng pasasalamat galing po sa Reaction TVPH. Yan lamang po. Subscribe na po kayo, i-like at importante pong i-share ang bawat video natin para po mag-viral at para mapanood ng lahat ng mga dilawan, pinklawan, loyalista. Malay natin, mapagbago natin ang pananaw nila sa gobyernong ito. So ito na po, wag na po natin patagalin. Marcos Jr. Ito papalag daw Kaya ako nag-isip po ako dito, Marcos, Duterte, parang malayo ang comparison eh. Diba? Parang sinabi mo, corrupt, hindi corrupt. Parang ginawa mong magnanakaw, hindi magnanakaw. Parang gano'n. Parang sinungaling, hindi sinungaling. Napakalayo po. Diba? Parang galit sa durugusta, ayaw magpo-political test. Parang kabaligtaran. Parang kabaligtaran po ang Duterte tsaka Marcos. Di ba? Hindi ko naman sinabing good tsaka bad. Parang kabaligtaran lang. Di ba? Ganyan ang mga yan. Si Marcos Jr. Mambubudol, hindi mambubudol. Pagsalitain na natin. Huwag na natin patagal, pagsalitain natin Ala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Wala pong pinaplanong pagpatay sa isang presidente. Hello? Yung bang alignment ng brain ninyo okay lang? Mahal na Pangulo nila. Hindi po plano kapag may nangyari sa kanya. Ngayon, pag walang nangyari sa kanya, safe ka. Ngayon, pag may nangyari sa kanyang hindi maganda, hindi ko alam, siya nagsabi nun. Ibig sabihin, halimbawa, may nangyari sa Vice Presidente, alam mo nang gagawin mo, Marcos Jr., magtago ka na. Hindi, siyempre, presidente natin yung kailangan safe natin. Di ba? Lagi ka kailangan nakatago sa mga security mo, sa safe house, sa Malacanang. Kailangan safe yan. Kasi base dun sa sinabi ng Vice Presidente, ay talagang hindi raw siya titigil. Natakot yata ito natakot. Huwag kang matakot, sir. Di ba? Matapang ka. Di ba? Kailangan huwag bumababa yung tapang mo. Kailangan high lagi. Kailangan lagi kang naka-high, ang tapang mo hindi pwedeng mag-down. Kapag nag-down po ang tapang nyo, alam nyo nang gagawin niyo, di ba? Tawagin niyo yung asawa nyo, magpa-ano kayo sa kanya, magpa-encourage.
Encourage kayo sa kanya. Huwag kayo magpabubog. Encourage lang. Tuloy natin. Matapang pala si Marcos Jr. eh. Di ba? Paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Ay hindi po kami natatakot, mga pangkaraniwang mamamayan, habang wala kang nilalabag na batas, habang sumusunod ka sa batas, habang wala kang inaagrabyado at sinasaktan. Hindi ka po ay talagang napakabait po ng mga Duterte. Alam niyo po yan. Hindi sila nanloloko ng mga maliliit na masyang Pilipino. Hindi nila niloloko. Hindi nila sinasabi yung bigas, 20 pesos. Ha? Ngayon yung maliit na Pilipino na nasa laylayan. Hindi yung laylayan ni Leni Robredo, ha? Yung laylayan talaga. Ha? Kasi yung laylayan ni Leni Robredo, hindi laylayan nun ng Pilipinas. So, pinapasikat uli nila si Leni Robredo, no? Laos na yan. Pag ininit nyo uli yung lugaw, lalabnaw na yan, lalabnaw na. Kaya yung lugaw, pag lumamig na, kainin o itapon nyo na kasi lalabnaw yung lugaw. Okay? Ngayon, itong si Marcos Jr., yung mga sinasabi ninyong ordinaryong tao, kung ordinaryong tao ka, law-abiding citizen, ay napakabait po ng mga Duterte. Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan. Yan ay aking papalagan. Wow! Palakpakan, palakpakan. Papalagan, paano ka pumalag dyan? Papalagan mo si Madam Inday Sara Duterte? Alam mo, ang hindi lang pumapalag sa'yo, Marcos Jr., yung mga binayaran mo lahat. Lahat ng binayaran mo, siyempre, nagtatrabaho mo yan, binayaran mo. Siyempre, hindi papalag sa'yo yan. Pero sa likod ng kanilang isip, pinagtatawanan ka lang nila. Tapos, pinagtatawanan lang din ang sarili nila kasi nagpabayad sila. Ngayon, sinisikmura nila yung bulok. Diba? I love you, Mr. President. I love you with all their heart. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Para yatang blooming ka, sir. Maganda ba yung pagkaka-makeup mo? Para yatang nabalitaan ninyo, pumunta ng kamera ha, sa Kongreso si Vice Presidente. Tapos nagsalita ka, nagtatapang-tapangan ka. Sir, kilala ka na ng taong bayan, huwag kang magalala. Pinipilit mong hanapin yung mga supporter mo. Pinipilit mong hanapin yung mga vlogger mo dati. Wala na, sir. Yung mga natira sa'yo, yung mga panapon. Yung mga natira sa'yo, yung mga mahinang nilalang. Sa inyo na yung mga yan. Yung kalbo. Yung kalbo. Di ba nakikipagbalagbagan yan para sa Pangulo Duterte? Ngayon bigla nagbago yung tono niya. Di ba? Anong ginawa niyo sa kanya? Aminin niyo, anong ginawa niyo sa kanya? Ha? Anong ginawa niyo sa taong yun? Kawawa naman. Oo, yung kalbo. Yung bading. Ngayon nagpapasikat, ang nanonood sa kanya, 5 lang. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ikaw nga sagutin mo, ba't hindi mo sagutin ang panawagan ng taong bayan? Nagdodroga ka ba? Sir, nagdodroga ka ba? Ang tanong lang, para magkaroon kami ng confidence sa'yo, ba't hindi ka magpa-polygraph test? Takot ka? Di ba matapang ka? O harapin mo yung hamon namin sa'yo, magpa-polygraph test ka. Sigurado ako ibablog kita. Kapag nag-negative ka sa polygraph test, sa araw nang nag-negative ka sa polygraph test, ibablog kita. Sasabihin ko, negative ka. Magpa-drug test ka next month. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata. Hindi ka yata nag-i-English, sir.
Anong pinagsasabi mong tokhang-tokhang dyan? Kinukot mo na naman yung tokhang? Takot ka ba sa tokhang? Mga ka-reaction, gusto ko pong ipaalam sa inyo, binanggit po ni Marcos Jr. ang salitang tokhang, siguro nanginginig ang tuhod niya kapag narinig niya ang tokhang. Tsaka hindi ako naniniwalang galing sa kanya mga salita na to eh. Kasi, Tagalog. Hindi naman marunong mag-Tagalog yan eh. Hindi, marunong. Slight lang. Alam mo, Marcos Jr., huwag kang magpanggap. Silat ka na, alam na namin na style mo. Na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Ba't ikaw hindi ka nagsasabi ng totoo? Ba't pinangako mo yung 20 pesos na bigas, hindi mo matupad? Alam mo, kung hindi ka na nagsalita, sana safe ka. Alam namin na, ay, mabait na tao yan, nananahimik lang. Hindi yan sumasagot sa mga atake. Nakakabilib naman, nagtatrabaho lang. Wala siyang pakialam sa mga atake. Siguro nagsalita siya ngayon kasi sinabi ni Madam Inday Sara, pag may nangyari sa akin, yung tatlong yan, maglalaho parang bula. Natakot siguro. Eh, sabi ni Madam Inday Sara, it's not a joke. It's not a joke. Ngayon, pag na-impeach yan, di ba, in-impeach. O baka, pag na-impeach pa lang yan, hindi ko alam kung ano mangyayari. Kaya kung ako sa iyo, Marcos Jr., lubayan nyo na yung ali para makapagtrabaho na siya. Lubayan nyo na. Itigil nyo na yan. Hindi ka magnanakaw, Marcos Jr. Yung pamilya mo hindi magnanakaw. O, tanong lang yan. O, so kung hindi magnanakaw, goods. Kung magnanakaw, lubayan nyo na. Na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang Ano sabi niya? sinampaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring Galing magsalita yun, no? Parang totoo. Alam mo, Marcos Jr., nung nangangampanya ka, kung hindi mo makalimutan, ha? Kasi naalala namin lahat yun. Yung talumpati mo doon sa Ilocos, siya rin ang talumpati mo doon sa Mindanao. Isa lang. Wala kaming maririnig sa'yo kundi pagkakaisa. Isa lang, exactly isa lang. Ngayon, meron kang alam na pag ganyan-ganyan. Nakakapanibago ka, boy. Naninibago kami sa'yo, sir. Ha? Dapat kung hindi ka na nagsalita, sana yung respeto ko sa'yo, ay, mabait si sir. Hindi sasagot yan, sir. Ha? Hindi, madalang ko lang kasing marinig magsalita to ng ganyan eh. Usually, nagsasalita to yung binangga yung flood control, kaya lumubog. Na-overwhelm yung flood control, kaya lumubog. Anong gagawin natin? Ganun. Hindi ka masyadong magpapanggap na smart. Sir, hindi bagay sa'yo yan, sir. Alam mo yung pananalitang ganyan, bagay sa Pangulong Duterte. Pero sa'yo hindi bagay yung kwentuhan, chicheria, ganyan-ganyan, sir. Naninibago kami sa'yo, sir. Nag-allergy na nga ako dahil sa ginagawa mo. ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Anong nagawa mo, sir? Okay, nakapag-ipon ka kasi yung mga sahod mo, iniipon mo, ganun. Nakapag-ipon ka. Magaling si sir, ano? Magaling din mag-ipon, parang si Abante, umulan ng pagpapala, binagyo ng pagpapala, si Luistro, si Kimbo, yan, ganyan ang style ng mga yan. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Sir, wag kang magsinungaling, sir. Ilan na yung inimbestigahan sa confidential fund, sir? Wag mo nga kaming patutsadahin sa mga kasinungalingan. O sige, in history, sir,
Ilan ang inimbestiga nila pagdating sa confidential fund? Ikaw ba kinwestiyon kanila doon sa kamera? Ibig sabihin, perfect ka, ganun, matalino ka. Anong natapos mo? Si Madam Inday Sara, attorney yan, sir. Attorney. Ikaw, anong natapos mo? Tanong ng taong bayan. Asan ang diploma mo? Nag-aral ka ba? O nagduduran-duran ka lang ng kabataan mo? Tapos, nag-high and low ka? Sir, pakiusap, sir, ha? Next time, ayusin mo yung, yung talumpati mo. Kasi nakakapag-allergy. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, Magaling. Magaling, sir. Idol kita, sir. Ayaw niyo munang matapos ang bagyo. We are in the mercy of this storm. Ganun, sir. Ganun. Ayaw niyo munang matapos. Pag matapos na yung bagyo, doon natin pupuntahan yung mga kababayan natin kung buhay papatay na. Idol kita, sir, sa pamumuno, sir. Idol kita. Kasi kung lahat ng namumuno ng Pilipinas, ganyan, katulad mo, siguro mahabol natin yung Kenya. O kaya mahabol natin yung siguro North Korea, ganun. Kasi sila lahat paangat eh. Paangat sila lahat, paangat. Tayo, inahabol natin, yung nasa ilalim. Pababa naman tayo. Yun, sir, ha? Bagong Pilipinas yun. Bagong Pilipinas, ha? Parang North Korea, gano'n. Tanong lang, sir. Tanong lang yan, kasi marami na nagugutom. Sir, yung 20 pesos na bigas, siguro naman, may bibigay mo na after 3 years, ano? Galing mo, sir. Ekonomista ka ba, sir? Sir, ang tanong, anong natapos mo, sir? Ano lang tayo? Real talk lang tayo. Anong natapos mo? Ha? Marunong ka mag-English, syempre. O, di ba? O, marunong ka mag-Ilocano. O, di ba? Ganun yun. Pero anong natapos mo, sir? Huwag ka masyadong magpanggap, sir, kasi alam ng taong bayan kung sino ka. Huwag ka masyadong magmamagaling. Okay na sana eh. Hindi ka na nagsalita. Idol ka namin. Sana, talagang mabait si BBM. Tingnan mo kahit anong atake ni Sara Duterte, tahimik lang siya. Tapos nagtatrabaho lang kahit hindi niya alam yung trabaho. hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Ay, tatamaan ka, sir. Sir, tatamaan ka, sir. Oo. Di ba? Lahat tayo tatamaan kung talagang ini-implement natin ng precisely, walang lusot. Lahat ng Pilipino po nakakulong na ngayon. Kaya huwag mo sasabihin, sir, walang lusot, ha? Walang lusot, ganun. Yung mga gabinete mo dyan, magagaling ba yan? Ha? Hindi sila magnanakaw? Oh, good. Si Tambaluslos. Si Tambaluslos, di ba? Hindi ka naiya pagkasama mo yan? Sabagay, pares naman kayo, so hindi kayo maiya sa isa't isa. Ikaw daw yung president, tapos si Tambaluslos, siya yung prime minister. O, di ba? Goods na goods kayong dalawa. Hakot ka, takot-takot. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Anong ginagawa niyo, sir? Anong ginagawa ng administrasyon ninyo? Anong infrastructure flagship project na meron ka? Ayuda? Pwede po bang magmura? So, putangin na naman, sir. Ang mga tao ayaw nyo silang umangat sa buhay. Binibigyan nyo sila ayuda. Ayuda. Hindi nyo sila binibigyan ng trabaho o magandang lugar kung saan magtatrabaho o mga gamit pangsaka o kaya mga tulay, mga airport. Hindi na mga pinagawa ninyo, sir. Pang long term yun, sir. Ang binibigyan nyo sa kanila, ayuda. Diba? Putangin na naman, sir. Ayusin natin. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Ang sarap sana ng pakinggan niya, sir, kung nagsasalita, ang nagsasalita ngayon, si VP Sara Duterte. Kaso ikaw yung nagsasalita. Parang medyo hindi bagay, sir, eh. Para sir, ang nangyayari, sir, kontrapelo.
Kontrapelo. Para sinasabi mo sa akin, huwag kang manigarilyo, pero ikaw naninigarilyo ka. Di ba, sir? Sir, pwede po bang magmumura uli? Putangin na naman, sir, yung 20 pesos na bigas, pakibilisan niya, sir. Marami na nagugutom, sir. 60 na yata, 70 na yung bigas, sir. Hindi mo alam? Hindi mo alam, sir? Anong alam mo? Ha? Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Sir, pwede ba magmura ulit? Putangin ng bagong Pilipinas na yan. Naghirap tayo, sir. Sana yung lumang Pilipinas na lang, yung kay Duterte na lang, sir. Ngayon, bagong Pilipinas, sir. Ayaw magpo-political test ng leader namin, sir. Tapos meron pa siyang pulbus dito sa ilong, sir. Pinunasan nung binigyan ng nung general, sir. Alam mo yun, sir? Kilala mo siya, sir? Pag nagsasalita, sir, kayo, kailangan ayon doon sa personalidad niyo, sir. Ha? Ayon sa, sa karakter niyo. Tsaka doon sa values na hawak-hawak niyo. Dapat ayon doon para naniniwala ang taong bayan. Kulang yung vlogger niyo, sir, kulang. Maghanap pa kayo ng magagaling na vlogger. Ha? Tsaka si Tambalustos. Kasi kami dito, wala kaming bayad. Pag yung nagbayad sa amin, mumurahin namin, putangin na ka, wag mo kong bayaran, nagago ka. Ganun po yun, sir. Ganun yun. Hindi tayo pwedeng pabayad. Ikaw ba, sir, sanay kang magbayad o magpabayad o mangurakot o hindi? Tanong lang, sir. Ha? Alam mo ba, sir, maraming naghihirap na Pilipino ngayon? Habang ikaw yung presidential residence, may swimming pool. Galing, sir, no? Ang galing, Galing. Sa bagay, sir, kayo po ay talagang namulat sa isang mundo ng karangyahan. Kaya kapag nagsasalita kayo na ganito, ang mga tao hindi sanay. Hindi po sanay. Kaya naman mga ka-reaction, dito sa sinasabi po ni pinakamamahal nilang presidente, ang presidente po nilang Ferdinand Bongbong Marcos, hindi magnanakaw, hindi drogista, hindi po siya anak ng diktador. Basta good boy to, good boy. Mantakin mo, sir. Nung lang kita, sir, bibigyan lang kita ng alaala. Baka nakalimutan mo na po yung alaala mo. Mantakin po ninyo, sir. Nung panahon ng kampanya, ayaw nyo mong makita yung ABS-CBN tsaka GMA. Mantakin nyo yun, sir, Ayaw po ninyong magpa-interview sa kanila, sir. Ulo pasada nung nakaupo ka na. Lahat sila happy-happy na ngayon sa administrasyon mo. Natutuwa ka ba niyan, sir? Masaya ka ba sa ginagawa ninyo sa Malacanang? Dahil lamang sa kapangyarihan, sinasakripisyo nyo yung kapakanan ng mga taong bayan, sir. Maraming nagugutom, sir. Napakarami pong nagugutom. Kaya dito, yung mga ganito, nagbibingi-bingihan kayo sa amin. Ako, ikaw, presidente kita. Hindi ka nakikinig sa akin. Sinasabi ko sa iyo, ayaw ng taong bayan. Katulad ngayon, yung Senado, tahimik. Yung Kongreso, tahimik. So, mainstream media, mga inayupak, tahimik. Kami lang ang nagsasabi ng katotohanan, sir. We are the truth sayer. Ika nga. Paano kami naging truth sayer, sir? Sige nga, bakit nahinto? Lahat ng build. Maraming nahinto, hindi lahat. Yung iba patapos na. Build project ng Pangulong Duterte, nahinto. Yung Mindanao Railway project. Yung subway, nahinto. Hindi ko alam yung subway, hindi, o nahinto. Basta, sir, ba't mo ginawa nyo? Sir, napakagaling mo, sir. Kino-congrats kita, sir, dito sa talumpati mong ito. Marami pong na-inspired kay Madam Sara Duterte. Sir, napakarami pong na-inspired sa talumpati nyong ito. Ako rin ay na-inspired. Kaya lang na-inspired ako kay Sara Duterte. Kasi parang nangyayari dito, sir. Nagtalumpati ka, tinira mo yung sarili mo. Sir, lahat po na sinabi ninyo,
Parang ikaw yun. Huwag kang matakot, sir, doon sa sinabi ni Madam Inday Sara na kapag siya ay nagurgur, ipapagurgur ka, si Martin Romualdez, saka yung misis mo bumubugbog sa'yo. Sabi nila, hindi ko alam. Totoo ba yun, sir? Tanong lang. Binubugbog ka ba ng misis mo? Tanong lang yan, sir. Kung hindi, good. Kung oo, gusto ko ibang bugbog. Nakatali ako. Parang, ano ba yung shades? Ano ba yung love? 50 grays? Yung shade, yung 50 shades of gray. O, yung ganun. Hindi, baka ganun naman ang ginagawa nila. Ako gusto ko yun, di ba? Sino ba na may ayaw nun? Kaya dito mga ka-reaction, nakita po natin ang talumpati ni Pangulong Marcos Jr. Napakaganda po ng talumpati ninyo. Na-inspired po kami lalo kay VP Sara Duterte. Alam niyo, sir, nararamdaman niyo naman ang clamor ng taong bayan. Di ba naglalakad kami minsan, sir? Di ba naglalakad ka? Walang pumapalakpak. Di ka ba nahihiya nun? Tapos, isang araw nakita ko nagtalumpati ka doon sa prayer ninyo habang binabagyo tayo. Excuse me po. Nagtalumpati ka, di ba? Kunyari ang dami nagpa-picture sa'yo. Yung mga lipores mo, subukan mo lumabas ka sa daan kung mayroong magpapapicture sa'yo. Kasi sir, palagay ko, pag mag-isa ka na lang sa kwarto mo, nagmumuni-muni ka, tinatanong mo, bakit nanahimik si Tingking Pinoy? Bakit nanahimik po? Parang hindi na namin siya naririnig. Dahil hindi niya kayo masikmura, ganun. Wala stick din to si Jam Magno. Jam Magno, ha? Okay ka lang? Happy na? Puno ng bulsa, okay? Yan ay mga walang dignidad. Pangit ang reputasyon. Kaya pagbalik nila sa social media ngayon, wala nang nakikinig sa kanila mga inayupa. Madami silang mga vlogger. Ayaw ko nang banggitin yung iba, baka sumikat pa eh. Yung mga vlogger nila, dami, walang viewers. Walang interesado sa binablog nila. Wala nga silang, mantagin mo si Katunying, di ba laging vlog ng vlog yan, nung panahon ng Siyempre, kita siya ng malaki. Vlog. Biglang tigil. Tapos, nag-vlog na naman siya nung nakaraan. Di binlog ko rin siya. Sir Katunying, idol kita. Ba't hindi ka mag-vlog lagi? Bakit hindi mo laging i-vlog si Marcos Jr. Tsaka si Lisa Araneta? Di ba happy nung panahon ng eleksyon? Lagi mo silang binablog? Ha? Bakit ngayon parang nabawasan yung pagbablog mo, sir? Vlog mo si Marcos Jr. Sir, Katunying, yung mga ginagawa niya, vlog mo. Idol kita, sir. Oo, nakikinig ako sa'yo. Ngayon, depende na lang, di ba? Di ba? Kaya itong si Marcos Jr., yung sinasabi niyang paano pa yung maliliit na tao, ordinaryong tao, kung ang presidente nga yung pinagpaplanuang, yun nga, gurgurin. Hindi, sir. Mabuhay ka hanggat gusto mo, basta't walang mangyari kay Madam Inday Sara. Kasi, sir, okay, ako alam mo to eh. Kwento ko lang sa'yo, sir, ha? Para malaman mo. Sir, si Madam Inday Sara may intelligent yan. Di ba may intelligent ka rin? Kaya nga may intelligent fan yan eh. So, ginamit niya yung intelligent fan niya para malaman niya kung may gustong gumurgur sa kanya. Siguro na pag-alaman niya, ikaw, si Martin Romualdez, asawa mo, di umano, ayon kay Madam Inday Sara, gusto niyo siyang gurgurin. Kaya pag ginurgur niyo siya, kayong tatlo maglalaho. Di ba, sir, nakakatako yun? Oo. Kasi mga Duterte, hindi marunong magbiro yan. Pagdating sa salitang gurguran, lalo na si Madam Inday Sara, hindi nagjo-joke yan. Di ba, sir, sabi niya, hindi joke. O, di ba? O, di ba? Dito pakinggan po natin, ha?
Committee hearing resumes. Mr. Chairman. Mr. Chair, Mr. Chair. Mr. Chair. May I be allowed? Yes, Madam Vice Yes. President. you need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the president why he accepted the resignation. Do not ask due process. Mr. Chairman. Mr. Chair, Yes, Congressman Paduano. Congressman Nakop. Mr. Chair, Madam Vice President, if you have any question insofar as the action Di ba? Ang nagtanggap pala ng resignation ni Gloria Labandera ay si Bongbong Marcos. Anong kinalaman ni Sulweka doon sa kanila ni Atty. Lopez? of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero where- araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await that is precisely the point, ma'am. the... If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang sinasabi ko lang po ay sundin Oo. po natin yung batas Kaya dito nga, sa sir, House. sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. So ibig sabihin, ako, yung batas diyan sa loob ng Kongreso, tsaka yung batas sa labas ng Kongreso, iba? Hindi makapalag, hindi po sila makapalag. Ang nag-aangas sila dahil nandun sila sa loob ng Kongreso. Di ba? Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the president? Madam Vice President, that is the decision of the committee as a whole. So ibig sabihin, hindi nyo alam, tsuwa. Tsuwa. Ibig sabihin, hindi mo sinusunod ang batas. Kayong lahat dyan, hindi nyo sinusunod ang batas. Sana po respetuhin po ninyo. Yes, sir. Kung meron pong Okay. remedy, alam naman po ninyo bilang abogado na tama po yung sinasabi ni Congressman Akop, pwede po tayong mag-file ng relief sa Okay, court. sige, sir. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo. Ulitin po natin yun. Kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo. Sana po respetuhin po ninyo. Yes, sir. Kung meron pong Okay. remedy, alam naman po ninyo bilang abogado na tama po yung sinasabi ni Congressman Akop, pwede po tayong mag-file ng relief sa court. Okay, sige, sir. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo. Ano pa sasabihin natin doon? Mga walang kamuwang-muwang. Sir, Chihuahua, binenta mo ata ang kaluluwa mo, ha? Tanong lang to. Binenta mo ba ang kaluluwa mo? Syukran. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang video na to. Chihuahua, binenta mo ba ang kaluluwa mo? Nakakaya kayo?